Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinuturing na pinakamahusay na Santo Papa si Pope Francis. Kamara naghain ng resolusyon kaugnay sa pagpanaw ng Santo Papa. Ekonomiya ng Metro Manila patuloy sa paglago. Transportation at tourism industries kabilang sa may pinakamalaking ambag. Administrasyon, ipinagmalaki ang mga bagong ipinagawang farm-to-market road sa buong bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng paglulunsad ng suportang pang-agrikultura sa Misamis Oriental. At national artist na si Nora Honor inihatid na sa huling hantungan. April 22, idineklara ang Day of Mourning dahil sa pagpanaw ng Philippine superstar. Una po sa ating mga balita, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang legasiya ni Pope Francis kasabay ng pagpapaabot ng pakikiramay sa pagpanaw nito. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang ilang world leader sa namayapang Santo Papa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Pinakamahusay na Santo Papa. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Pope Francis na pumanaw kahapon. Git ng Pangulo, ibang klase raw ang pamamalakad ng Santo Papa kaya nakakalungkot ang paglisan nito. Nakikiisaan niya ang buong sambayan ng Pilipino sa pagkamatay ng haligi ng simbahang Katolika. Sabi ng Pangulo, dala ang malalim na pananampalataya at kababaang loob. Nanguna si Pope Francis ng may karunungan at isang pusong bukas para sa lahat, lalo na sa mahihirap. Itinuro raw nito ang pagiging mabuting Kristiyano sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagmamalasakit sa isa't isa na nagresulta sa pagbabalik ng marami sa pagsamba. Kasabay ng pagluluksa, dapat din anyang alalahanin ang isang buhay na nagdala ng pag-asa at malasakit sa marami. At nagbigay ng inspirasyon na magmahalan gaya ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Isang biyaya naman para kay First Lady Luis Araneta Marcos ang pagkakataon na makilala ng personal ang Santo Papa na habang buhay anyang dadalhin. Bagaman banayad ang pananalita, makapangyarihan anito ang mensahe ng Santo Papa, may awa, kababaang loob at pagmamahal. Hiling nito para sa Santo Papa ang mamuhay sa walang hanggang kapayapaan, kasabay ang pasasalamat sa pagiging ilaw na naging gabay ng nakararami. Nagpaabot din ng pakikiramay si US President Donald Trump sa pagpanaw ng Santo Papa. Ipinag-utos na rin nito ang paglalagay ng mga bandila ng US sa half-mast sa White House at iba pang public establishment gaya ng mga embahada, consular offices at iba pa bilang pagbibigay galang kay Pope Francis. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naging larawan ng pag-asa ang Santo Papa, lalo't kaisa ang Santo Papa sa pagdarasal ng kapayapaan sa Ukraine. Inilarawan naman ni Russian President Vladimir Putin ang Santo Papa bilang matalinong spiritual leader, lalo't naging aktibo niya ito sa pagtataguyod ng dialogo sa pagitan ng Russian Orthodox at Simbahang Katolika, gayon din ang pagtutulungan sa pagitan ng Russia at ng Holy See. Nagpaabot din ng pakikiramay si King Charles III na nagpahayag ng pag-alala sa Santo Papa para sa kanyang habag, pagpapalaganap ng pagkakaisa sa simbahan at pagtataguyod ng kabutihan para sa kapakanan ng iba. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Patuloy ang inisyatibo ng pamahalaan na makatulong sa mga magsasaka sa bansa. Patunay rito ang inilunsad ng agricultural support sa Misamis Oriental at kalapit na lugar na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching at turnover ng agricultural support para sa mga magsasaka ng probinsya ng Misamis Oriental at mga kalapit na lugar dito sa Balingasag, Misamis Oriental. Nakatanggap ng iba't ibang interventions mula sa Department of Agriculture o DA Region 10 at Philippine Central for Post-Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec, ang mga Farmers Cooperatives Association o FCAs. Kasali sa big ticket project support ang konstruksyon ng Mapulog-Tuburan Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 90.8 million pesos. Dalawang pasilidad din ang nai-turnover upang magamit ng mga magsasaka sa lugar. Una ay ang Rice Processing System 2 facility. Inaasahan na mapapalakas nito ang sektor ng palay sa rehiyon sa tulong na rin ng pag-a-award ng Rice Farming Technologies ng DA PhilMec sa ilalim ng kanilang Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagkakahalaga ng 78.1 million pesos. Ang nasabing pasilidad ay may isang unit ng multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers na siyang makakapagpalago ng productivity at efficiency ng mga magsasaka. Maliban sa nasabing proyekto ay pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ceremony ng 350 million pesos integrated coconut processing facility. Dahil hindi biro ang pag-establish ng the first integrated coconut processing facility in the country na lahat ay pinoprocess from husk, shell, water, flour, skim milk, virgin coconut oil. Yun po ang mga raw materials for food industry and non-food industry sa Region 10. Ayon sa Pangulo, ang nasabing proyekto at pasilidad ay isang importanteng hakbang upang mapalago ang agrikultura, lalo na sa palay at niyog. Siniguro rin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon ay may pagpapatuloy ang nasabing paglago. Papalakasin at susuportahan din ng Presidente ang anumang proyekto ng lokal na pamahalaan na magpapaunlad palalo sa produkto ng kanilang lugar. Ngayong araw, nagsasama-sama tayo upang maglunsad ng isang napakahalagang hakbang tungo sa mas matatag, mas makabago at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Ang tunay na haligi ng ating lipunan. Maliban sa dalawang pasilidad, ay namigay din ng agricultural machinery, equipment, facilities at iba pang inputs na nagkakahalaga ng 32.2 million pesos. Isa sa nabigyan nito ang asosasyon ni Nelson Tumanglay. Aniya, isang mini chainsaw ang naibigay sa kanila na malaking tulong umano sa pagputol ng mga lumang puno ng kakao. Mabilis ng trabaho yung pruning at saka yung pagputol ng puno, mas mabilis na. At saka limpyo kasi yung mano-mano medyo hugaw, posible ma-damage, ma-destroy yung importante na balat ng kakao. Baka mamatay na noon. Noong taong 2023, pangalawa ang Misamis Oriental sa may pinakamaunlad na agrikultura sa Region 10. At ngayon, sa pamamagitan ng mga proyekto at pasilidad, ay umaasa ang Pangulo na mas lalago pa ang nasabing lugar. Samantala, patuloy sa paglago ang ekonomiya ng Metro Manila. Ayon sa Philippine Statistics Authority, NCR, nasa 5.6% ang economic growth ng rehiyon noong 2024. Mas mataas kumpara sa 4.9% noong 2023. Kabilang sa tatlong industriyang may malaking ambag, ang transportation and storage, kung saan nakapaloob dito ang turismo at mga pasilidad para sa pag-i-import. Kasunod dito ang other activities kung saan nakapaloob ang personal services o maliliit na negosyo. It doesn't follow naman na bumababa tayo. What is happening is, hindi ganon kabilis ang paglago ng ekonomiya ng NCR. Yung NAIA, it break records for passenger and flight reaching 50.1 million passengers sa air po ito. And then, yung mga concerts natin, there were 80 international concerts recorded in 2024. It's also a good sign when mataas ang other services could be attributed to, baka yung funding, baka yung household expenditures natin, lumalayo na lang tayo dun sa kailangan lang. So, nadadagdagan na yung mga wants, needs, other maintenance natin personally. Idineklara ng Malacanang ang April 22, 2025 bilang araw ng pambansang pagluluksa sa pagpanaw ng pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts na si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang Nora Honor. Batay sa Proclamation No. 870 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.,
kinikilala ng pamahalaan ang malawak na ambag ni Honor sa sining at kultura ng bansa. Bilang pagpaparangal, iniutos ng palasyo na ilagay sa half-mast ang mga bandila ng Pilipinas sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa. Naitalaga si Nora Honor bilang pambansang alagad ng sining noong 2022 at kinikilala bilang isa sa pinakamaimpluwensyang artista sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Samantala, maglalabas ng show cause order ang Commission on Elections laban kay senatorial candidate Camille Villar dahil sa posibleng pagkakadawit nito sa vote buying. Ayon kay Committee on Contrabigay Head at COMELEC Executive Director Teopisto Elnas Jr., nakatanggap sila ng video mula sa isang anonymous complainant kung saan si Villar ay nasa stage habang may dalawang lokal na kandidato na namamahagi ng pera at nagpaparaffle sa Imus, Cavite. Ipinost niya sa social media ang video noong February 16 kaya pasok na sa campaign period ng national candidates kung nangyari ito sa naturang araw. Ayon pa kay Executive Director Elnas Jr., ang show cause order ay pagkakataon para kay Villar na magpaliwanag sa loob ng 3 araw. Nakatanggap ng panibagong 3 nominasyon ang Pilipinas sa prestihiyosong World Travel Awards. Kaya mula sa 7, nasa 10 na ang nominasyon ng Pilipinas. Kabilang ang Asia's leading regional nature destination para sa Aurora Province, Asia's leading cultural city destination para sa San Fernando, Pampanga, at Asia's leading meetings and conference destination para naman sa Clark Freeport Zone. Ayon sa Department of Tourism, nagpapakita ito ng pagdami ng emerging destination sa bansa. Ayon kay Secretary Cristina Garcia Frasco, ang naturang mga pagkilala ay patunay lang ng commitment ng kagawaran sa pagtulak ng direktiba ng Pangulo sa ilalim ng National Tourism Development Plan 2023-2028, kung saan mas pinalakas hindi lang ang sikat ng mga destinasyon sa bansa, kundi maging ang iba pang mga bagong destinasyon. Umabot na sa 1,162 kilometrong farm-to-market roads ang nakumpleto simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaking tulong yan para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto sa merkado. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad at binibigyang pansin. Patunay dyan ang pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga sakahan patungo sa mga palengke. Simula nang umupo si Pangulong Marcos, daan-daang tulay na ang natapos. Umaabot naman sa 1,162 kilometrong farm-to-market road na ang nakumpleto. Halos katumbas yan ang haba ng daan mula Metro Manila hanggang Apari. Idagdag pa ang biyahe mula NCR patungo ng Sorsogon. Kabilang sa mga naipatayo ng Marcos administration ang mga farm-to-market roads sa Northern Mindanao na binisita ng Presidente. Kabilang dito ang Mapulog-Tuburan Farm-to-Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang halos 71 milyong piso. Isang proyektong magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm-to-market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga ang mga farm-to-market road? Sa tulong kasi nito, napadadali ang biyahe ng mga produkto. Ibig sabihin, mas sariwang nakararating ang mga pagkain sa mga consumer. Pinabababa rin nito ang gasto sa transportasyon na makababawas sa presyo ng mga produkto. If we can reduce the travel time, it will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport. Sa pamamagitan din ng mga kalsada at tulay, umuusbong ang mga oportunidad sa mga komunidad, gaya ng negosyo, trabaho, at mas madaling access sa mga serbisyo. Tinututukan din ni Pangulong Marcos ang paghahatid ng makinarya at kagamitang padsaka
Higit kumulang 50,000 farm equipment at mga pasilidad na ang natanggap ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Halimbawa dyan ang mga makinang makapagpapatuyo sa palay na ipinamahagi ng Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula. Layon nitong maiwasan ang pagkabulok ng mga palay habang pinagaganda ang kalidad upang maibenta ng mga magsasaka sa disenteng halaga. Focus din ang administrasyon ng pagtatayo ng cold storage facilities, gaya ng ginagawa sa Alcala, Pangasinan. Imbakan ito ng mga pagkain para maitabi ang sobra-sobrang supply at mailabas sa panahon na kinakailangan ng mga consumer. Lahat ng ito ay may isa lamang layunin. Tiyakin ang mas maraming ani, ang mas mataas na kita, mas maayos na buhay para sa ating mga magsasaka. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Para sa ilang kongresista, mabuting ehemplo si Pope Francis. Kaya't nararapat lang na tularan siya ng mga pampublikong opisyal, maging ng mga kandidato sa eleksyon. Kaugnay niyan, isang House resolution na ang inihain sa Kamara bilang pakikisimpatya sa pagpanaw ng Santo Papa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Ehemplo ng kabutihan, pagmamahal at kababaang loob. Ganyan kung ilarawan ng ilang kongresista si Pope Francis. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre na tubong Leyte, pinaka hindi niya malilimutan ang naging pagbisita ng Santo Papa sa Tacloban City noong taong 2015. Buong puso raw na nakiramay si Pope Francis sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, kaya't nakatatak na ang kanyang alaala sa puso ng bawat isa. He was there when our region was recovering from Typhoon Yolanda, when we were at our lowest. He was there to really assure us that we were not alone and that he's there for us. Sabi nga niya, a little bit too late, but he's there. I'm here. Alala ko pa yung sermon niya nung misa niya sa tarmac ng Tacloban. And all these images, all these memories keep coming back to me since we've learned of his passing. So while we mourn, while we are sad by his passing, no, at the same time we are also grateful, and we want to express that gratitude to him for being not just a pope but really a father to many of us Filipinos, especially in Eastern Visayas. Hindi man Katoliko, nakiisa rin sa pagluluksa ng mga Pilipino si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na isang Muslim lawmaker. Hinahangaan daw niya ang Santo Papa at ang magaling na pamumuno nito. He's one of the leading voices in pushing for, number one is human rights. He's very active. Before his becoming a pope, he was really active in interfaith dialogue, and Islam is one of those religions that really pushes for that understanding and tolerance among the three major Abrahamic faiths. Si Agri Party List Representative Wilbert Lee naghain na ng House Resolution number 2265 para formal na maipaabot ang pakikisimpatya at pakikiluksa ng mga kongresista sa nangyari. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, para sa kanila, hindi lang isang Santo Papa si Pope Francis, kundi isa ring guiding light sa panahon ng kadiliman. Bagamat lumisan na si Pope Francis, mananatili niya sa puso ng bawat isa ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Nagpaabot din ng pakikiramay ang mga senador sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Nagluluksa rin ang mga senador sa pagpanaw ni Pope Francis. Inilarawan ni Senate President Jesus Cordero ang Santo Papa bilang true shepherd of Christ's flock at binigyang pagkilala ang walang kapaguran nito para sa kapayapaan at pagkakaisa maging sa iba't ibang relihiyon at kultura. Si Senator Mig Zubiri nakasama pa ang Santo Papa noong nakaraang taon sa Vatican at ito raw ang tagpo sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Ang paalala raw ni Pope Francis sa kanya noon ay protect the family, bagay na gabay niya raw bilang isang Katoliko at isang public servant.
Naghahain naman si Senador Jinggoy Estrada ng resolusyon upang bigyang pugay ang buhay at legasiya ni Pope Francis. Hindi lang daw isang spiritual leader ang Santo Papa, isa rin daw itong simbolo ng kababaan ng loob at social justice. Sa kanyang Facebook page naman, nagpaabot ng paikiramay si Senador Joel Villanueva at nagpapasalamat sa naging kontribusyon ni Pope Francis sa pagpapalaganap ng pagmamahal at salita ng Diyos. Maging si Senador J.V. Ejercito nagpaabot din ng pakikiramay. Para naman kay Senador Lito Lapid, hindi lamang nagsalita para sa mga Kristiyano si Pope Francis, kundi para sa lahat ng tao, lalo na para sa may hirap at nangangailangan. Nanawagan naman si Senadora Risa Hontiveros na katulad ni Pope Francis, magpakita rin tayo ng awa para sa mga vulnerable. Inalala naman ni Senator Grace Poe kung paano nagsalita si Pope Francis laban sa pagiging ganid at korupsyon. Inalala naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang turo ni Pope Francis sa mundo na ang tunay na pamumuno ay pagsiserbisyo. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Bumuhos ang pakikiramay ng mga Katoliko at iba't ibang simbahan sa bansa sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad live mula sa Cubao Cathedral. Rod? Joshua, kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis ay isang misa ang kasalukuyang isinasagawa dito sa Cubao Cathedral para sa yumaong Santo Papa. Alas 6 ng gabi nang magsimula ang misa na pinangunahan ni Cubao Bishop Elias Ayuban. Pagkakataon anya ito para sama-samang alalahanin ang naging buhay ni Pope Francis. Ayon kay Bishop Ayuban, ang misa ay magsisilbing pagkakataon para sa pagluluksa at panalangin. Magkakaroon rin ng pagsisindi ng kandila bago matapos ang misa. Bukod dito, magbabahagi rin si Bishop Ayuban ng kanyang naging karanasan noong siya ay nakatalaga pa sa Vatican City at naging katrabaho si Pope Francis. Bago nito, sa inilabas na pastoral letter ng Diocese of Cubao kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis kung saan iba't ibang aktibidad ang isasagawa. Simula ngayong araw, April 22, hanggang April 30 ay magkakaroon ng Novena Masses sa lahat ng parokya ng Diocese. Dito sa Cubao Cathedral ay alas 6 ng gabi, habang sa mga parokya ay nasa diskresyon na ng bawat parish priest. Magkakaroon din na ng pagpapatugtog ng kampana kada alas 7 ng gabi sa kabuuan ng Novena period. Ito'y bilang tanda ng pagluluksa at pagkakaisa. Kasama rin dito ang pagdadasal ng Psalm 130 at ng mga prayer na inihanda ng Diocesan Ministry for Liturgical Affairs sa bawat misa ng Novena. Samantala, kaninang umaga ay nagdaos rin ng misa para kay Pope Francis sa Manila Cathedral. Pinangunahan nito ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Requiem Mass para sa yumaong Santo Papa. Kasama ring dumalo sa misa sina Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown, Novaliches Bishop Emeritus Antonio Tobias at Rector ng Manila Cathedral na si Monsignor Rolando de la Cruz. Sa naging homily ay binalikan nito ang naging pagbisita ng Santo Papa sa bansa noong 2015 at kanyang pagkakatalaga bilang arsobispo noong 2021. Joshua, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang misa dito sa Cubao Cathedral at kasama sa mga dumalo dito sa misa ay ang mga iba't ibang parish priest ng Diocese of Cubao. Habang bago nagsimula ang misa nito ay maaga pa lang ay nagsidatingan na ang mga makikisa para sa misa kay Pope Francis. Joshua. Maraming salamat, Rod Lagusad. Samantala, kaugnay pa rin sa pagpanaw ng Santo Papa, kinumpirma ng Vatican na stroke at irreversible heart failure ay kinamatay ni Pope Francis. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo. Nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ni Pope Francis. Pumanaw ang Santo Papa sa edad na 88 taong gulang sa kanyang tirahan sa Casa Santa Marta sa Vatican. Kinumpirma ng Vatican na stroke at irreversible heart failure ang ikinasawi ni Pope Francis. Ayon sa doktor ng Vatican na ito'y dahil na rin sa double pneumonia na tumama sa Santo Papa noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Nakasaad din sa medical report na may history si Pope Francis ng acute respiratory failure, bunsod ng multimicrobial bilateral pneumonia, multiple bronchiectasis, high blood pressure at type 2 diabetes. Nakoma rin siya bago bawian ng buhay. Noong Pebrero ng kasalukuyang taon, mahigit isang buwan sa ospital si Pope Francis dahil sa sakit na bronchitis na humantong sa double pneumonia. Ang double pneumonia ay lung infection na nakaaapekto sa parehong baga.
Nagdudulot ito ng hirap sa paghinga. Ilan sa pangunahing dahilan nito ay bakterya at virus. Ilan naman sa sintomas nito ay hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pag-ubo na may kasamang plema, lagnat, pagkapagod, pagsusuka at pagtatai. Base sa medical history ni Pope Francis, inalis ang bahagi ng baga niya dahil sa pleurisy noong 21 taong gulang pa lamang siya. Sumailalim din siya sa abdominal surgeries noong 2021 at 2023 dahil sa diverticulitis at abdominal hernia. Pero sa kabila nito, nanatili pa rin si Lolo Kiko sa kanyang sinumpaang tungkulin na patuloy na maging instrumento ng kapayapaan at pagmamahal sa buong mundo. Mula sa PTV Manila, BN Manalo, Balitang Pambansa. Sa pagpanaw pa rin ng Santo Papa, ano nga ba ang mga tradisyon at protokol na sinusundan ng Vatican? Alamin yan sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Sa pagpanaw ni Pope Francis nitong Easter Monday, agad na ipinatupad ang protokol ng Vatican. Si Cardinal Kevin Farrell bilang Camerlengo ang nag-anunsyo ng kanyang kamatayan at pansamantalang namuno. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Isinagawa ang tradisyonal na ritual, tinawag ang kanyang pangalan at sinira ang Fisherman's Ring. Selyado ang papal apartments at ipinabatid sa College of Cardinals ang balita bago isa publiko. Sinimula ng Novendiale, 9 na araw ng paglulusa, ilalagay ang kanyang katawan sa St. Peter's Basilica para sa public viewing. Ayon sa kanyang habilin, payak ang burol, bukas na kabaong, walang embalsamo. Gaganapin ang burol sa St. Peter's Square at ililibing siya sa Basilica of Santa Maria Maggiore, ang unang papa na hindi ililibing sa Vatican sa loob ng 1 siglo. Sa halip na 3 kabaong, payak na kahoy na kabaong ang ginusto ng Santo Papa. Pagkatapos ng libing, magpupulong ang College of Cardinals para sa conclave. Makakaboto ang mga kardinal na wala pang 80 ang edad. Kinakailangan ng 2/3 na boto para mahalal. Itim ang usok kung walang nanalo. Puti naman kapag may bago ng papa. Kapag may napili na, iaanunsyo sa balkonayan ng St. Peter. Sabay sigaw, Habemus Papam! Habemus Papam! Sa kauna-unahang pagkakataon, 3 Pilipinong kardinal ang posibleng matawag na susunod na Santo Papa. Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Samantala, kinumpirma ng talent manager na si Girlie Rodi sa pagpanaw ng OPM icon na si Haji Alejandro sa edad na 70 dahil sa sakit na colon cancer. Ayon pa kay Rodis, hindi na maglalabas ng pahayag ang pamilya Alejandro at humiling ng privacy. Taong 1976 nang nag-umpisa ang karera ni Alejandro sa circus band at binansagang The Original Kilabot na Kolehiyala. Hindi naman inakala ng kanyang kaibigang si Marco Sison ang biglaang pagpanaw ng kaibigan. Siyempre, hindi ko ine-expect yun. Ang ine-expect ko is recovering. Po nasa showtime ako noon, maghuhurado ako. Medyo irritable ako na hindi ko maintindihan. Alam mo yun yung halo-halong pakiramdam na in denial ka, hindi ka makapaniwala. Ang kanyang sense of humor, sobra yun, ang galing nun. Alam mo, may pagkamasungit yun, may pagkasuplado yun. No? If you really don't know him and you're not close to him, di ba? Yan yung mamimiss ko kasi wala naman kaming ginawa kundi tumawa sa kanya. Personal na diniluhan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng public exhibit ng mga sapatos sa Marikina. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Mahigit 70 taon nang nagpapatakbo ng isang show business sa Marikina ang pamilya ni Cherry. Sa tinagal-tagal ng kanilang negosyo, patuloy pa rin silang tinatangkilik. Dahil sa mga materyales namin, talagang hindi naman po kami naghahanap ng mga mabilis lang masira, ganyan. Talagang quality yung mga hinahanap namin mga materyal. Pag-usapang sapatos, gawang Marikina ang tiyak na may kalidad.
Ngayong araw, sinaksihan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng public exhibit ng mga sapatos sa Marikina. Inisa-isa niya ang lahat ng mga brand ng sapatos na gawang Marikina at nagsukat ng ilang mga sapatos. Ang mga Marikenyo, pati si Senator Coco Pimentel, masaya sa muling pagpunta ng unang ginang sa exhibit. Malaking ambag ng pagbisita ng unang ginang dahil tiyak na makakainganyo ito ng mga consumer. Siyempre nakakataba ng puso. Nagpapasalamat kami kay First Lady Liza Marcos for supporting the Marikina shoe industry. Bukas ang exhibit sa publiko na magtatampok ng mga produkto ng Marikina. Bahagi rin ito ng kampanya ng pamahalaan na Buy Local, Wear Local. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Halos 18,000 mula sa mahigit 135,000 exam takers o 13% ang kwalipikado sa University of the Philippines College Admission Test o UPCAT. Mas mataas ito ng 6.74% kung ikukumpara sa UPCAT qualifiers noong nakaraang taon. Sisimulan natin ngayon academic year 2025 to 2026 ang College of Medicine at Engineering sa UP Mindanao. Bukas din ang Universidad ng Pilipinas sa Indigenous People at nakatira sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDAS. Handa ang universidad na ibiyahe ang mga naninirahan sa GIDAS sa mga testing center para mabigyan ng oportunidad sa UPCAT. Hinihikayat din ng UP ang mga alumni at iba pang pribadong sektor na mag-donate sa Lingap program na tumutulong sa mga mag-aaral na nakararanas ng pagsubok sa pinansyal. Samantala, inilibing na sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor. Bago ito, isinagawa rin ang Arrival Honors at Tribute Program para sa superstar sa Metropolitan Theater sa Maynila. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Napuno ng dalamhati at emosyon ang naging paghahatid sa huling hantungan kay Nora Cabaltera Villamor, mas kilala bilang Nora Honor sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ginawa rin si Nora Honor ng Gun Salute bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Isang mataimtim na sandali rin nang inabot kay Ian Christopher De Leon, anak ni Nora Honor, ang bandila ng Pilipinas. Nag-alay ng bulaklak at nagbigay ng kanilang huling pagpupugay ang mga kaibigan at masugid na tagahanga ni Nora Honor. Masakit tanggapin pero kailangan na namin siyang ipaubaya sa ating Panginoon para siya ay maging masaya na rin sa kabilang buhay. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Nora Honor sa lahat ng panalangin, pagmamahal at pakikiramay. Hindi niyo po alam kung gaano rin namin po kayo kamahal dahil sa pagmamahal niyo na binigay niyo sa mami namin po. Siya lang po ang nag-iisang superstar po dahil sa inyong lahat. Isa si Nora Honor sa mahigit 50 pambansang alagad ng sining na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Bago nito, isang Arrival Honors ang idinaos para kay Nora sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Sinundan ng isang tribute program bilang pagkilala sa kanyang ambag sa sining. Mula sa kanyang payak na simula sa Bicol hanggang sa kanyang pagsikat bilang kaisa-isang superstar ng Philippine show business. Ipinamalas niya kung paano magtagumpay sa gitna ng pagsubok sa pamamagitan ng husay, sipag at kabutihan. Si Nora Honor na itinuturing na superstar ng industriya ay nagkaroon ng natatanging karera sa pelikula. Lumabas sa mahigit 170 pelikula at tumanggap ng maraming local at international recognition. Idineklara ng Malacanang April 22 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni Nora Honor. Batay sa Proclamation No. 870 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos din na ilagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas sa mga tanggapan ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong pag-imay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.